umaga po, mga kapatid. Muli, pakibati mo ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Yan. Excited ba? Excited ba siya? Alam nyo, kanina po, habang nag-worship tayo, mabigat yung demand ng kanta na yon. Kinukurot yung puso ko. Lalo na yung I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I mean, siguro kung gusto mo lang siyang katahin, okay lang naman. Diba? Pero kapag nagpakatotoo ka na sa harap ng Diyos, lalo na kung ikaw yung seryoso sa relasyon mo sa Panginoon, mabigat yung kanta na yon. Diba? Yung here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender to your will. Ba, mahirap po yun, ha? No? Habang kinakanta ko nga, hindi ako makapag-ano eh. Sabi ko, Panginoon, nagre-repent po ako kanina kasi I want to be honest with the Lord. Diba? Na siguro naman lahat tayo may pagkukulang, diba? Kaya yung kanta, parang, Lord, maging totoo po ito sa amin. Diba? Yung bang inaawit mo, talagang, alam mo, iniiyak yun ng puso mo. Diba? Take me higher, draw me deeper. Ay, ang bigat nun ah. So, ano yung sabi nun? Oo. Sabi ko, Lord, grabe yung mensahe ng kanta. Kanta pa lang, nababasag na ako. Talagang nakukonvict na ako. No? Kasi talagang, kapag seryoso ka sa harap ng Diyos, sa relasyon mo sa Panginoon, gusto mo kasi lahat ng ginagawa mo sa Kanya, totoo eh. Diba? Nanggagaling sa puso mo, yung kinakanta mo, umiiyak ka kasi yun talagang laman ng puso mo. Hindi mo siya tinutunuhan lang. Madali po kasing kumanta eh. Diba? Pero yung, sabi ko, Panginoon, lahat kami na naglilingkod lalo dito, tumatayo rito, sana yun talaga yung laman ng aming puso. Diba, yung mas lalo ka pang makilala, magamit mo yung buhay namin. Lahat ng meron kami, O Diyos, para sa iyo po ito. No? Kaya, sabi ko, naku Lord, no? I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you, sabi niya. As here's my life, let it be a living sacrifice. Grabe yun. Grabe. No? Kaya sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Pero sabi nga kanina, grasya lang talaga ng Diyos kung bakit po tayo nakapagpapatuloy. Pero hindi rin naman po pwede yun dahil sa grasya ng Panginoon ay ito-tolerate na natin yung mga bagay na dapat natin pinapaayos sa Diyos at sinusuko sa Panginoon. Amen? No? Siyempre, yung grasya rin ng Lord ang magtutulak sa atin para ma-overcome natin yung mga gawa ng laman, mga makamundong bagay. Diba? Kasi yung pabagsakin yung mga kuta ng kaaway, ang grasya ng Lord, hindi ka lang dadalhin sa langit. Ang pagkakaintindi ko sa grace ng Lord, pinababagsak niya mga gawa ng kaaway sa mundong ito. At nagiging overcomer ka. Amen? No? Kaya talagang, habang umawit pa lang kanina, sabi ko, Lord, paano ba ako tatayo dyan? Yung nakita ko yung kabanalan ng Diyos, ang hirap tumayo. Oh, Lord, napakabanal mo. Sino ba naman ako tatayo ko dyan sa likod ng pulpit mo? No? Pero, talagang grace lang talaga ng Lord. Kaya tayo nakapagpapatuloy at nakapaglilingkod. Amen? No? Continue po tayo sa ating series po na ang title ay, ano po yung title natin? He is. Okay, last week pinag-usapan natin that God is able. He is able to do, ano po? Exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Ephesians 3:20, that God is able, nothing is too hard, too difficult for Him. All things are possible with God. Amin po ba doon? No? He is the Almighty God. Walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin because He is Almighty, omnipotent God. He is able. Amen? Kung sa tao mahirap, kung sa tao imposible, kung sa tao walang kakayanan, ang Diyos meron. Yung hindi kayang i-fix ng tao, kayang i-fix ng Diyos.
Kaya nga palaging may pag-asa sa Diyos sa Panginoon. Because He is able to do. Amen. May mga tao nag-wish sila na isang bagay mangyari. May mga tao gusto nila yung isang bagay mangyari. May mga tao nag-uusap sila. Sana mangyari. Pero at the end, hindi lahat ng yun ay kaya nilang gawin. Pero si God, He is able to do. To do. Exceedingly, abundantly, above. Meron pang immeasurably, far above. Beyond all that we ask or think. Because God is able. At yung passage po ng ating series ay kinuha po natin sa Hebrews chapter 11, verse 6. Balikan po natin. Yung nakasulat po rito. Sabi diyan, but without faith, it is impossible to please God. If you want to honor Him, if you want to please Him, sabi diyan, kailangan meron kang faith. For he who comes to God must believe that He is. He is. He is what? So ikaw magdugtong yan kung paano mo nakikilala ang Diyos. Amen po ba doon? He is what? And that He is a reward of those who diligently seek Him. Now, ito yung second week ng ating He is. Dudugtungan natin yan. Last week, He is able. And today, God is a rewarder. He is a rewarder. Sabihin natin, rewarder. God is a rewarder. Now, sino po dito sa inyo naranasan mo ng ma-rewardan? Or sa Tagalog ay magantimpalaan dahil sa isang bagay na nagawa mo? Meron po ba dito? Naka-experience na ng reward? Okay? Saan po kayo na-reward? Okay? Marami po, di ba? Saan? Kapag ikaw ay nagtatrabaho ng intense sa work mo, di ba? Yung contribution mo sa work mo, ang nagiging reward niya yung salary increase. Reward yun. Di ba? Tumaas ang iyong sahod. Tinaasan ka ng sweldo. Magandang reward po yun. Tama po ba doon? Di ba? O kaya naman, merong nakalagay sa poste ninyo, missing, tapos yung mukha ng aso. O, di ba? Kung sino makakita, magsaoli, ay re-rewardan. Nakalagay, 10,000. Okay? Pagka naibalik mo yung aso, di meron kang 10,000 reward. Ang kagandahan sa reward, hindi mo pa nagagawa, yung reward nandun na nakadeposit na. Andun na, amin po nakaredy na yung reward. Tama po ba doon? Di ka naman po pwede pumunta ron na, aka na muna 10,000. Asan yung aso? Babalikan ko na lang kita. Ay, hindi po pwede yon. Di ba? Kailangan i-meet mo kung ano yung kailangan i-meet. Ano pa? Yung reward. O ngayon, merong 10 milyong reward. Ano, gagawin natin dito? Magtulong-tulong na tayo. Di ba? Kailangan lang hanapin natin yung isang tao sa Davao. Di ba? Meron na ako nakita. Saka ko nahahanapin na sarili ko. Sa ngayon, ikaw muna kay Buloy. Sabi ko, matindi yan Di ba? Nakalagay daw, finding this man, day 1. Ba? Nagbibilang, umabsent pa sa work, mahanap lang kita. Grabe naman, 10 milyon. Di ba? Yun ang reward. Kapag naituro mo, di ba? O nakita kung saan siya nagtatago. So yung reward, nakukuha mo siya kapag meron kang ginawa. Amin pa ba doon? Pero yung blessing, of course, you cannot earn God's blessing because it is a free gift. Amin pa ba doon? Yung paggising mo sa umaga, gift ng Lord yan. Tama ba? Blessing yan. Every gising is a blessing. Amin pa ba doon? Pero yung kapag nag-pray ka kay Lord, yung sa devotion mo, and then nagkaroon ka ng joy, reward yan. Kasi hindi lahat ng ginising ng Lord meron joy. Merong peace. Amin pa ba doon? Andiyan pa tayo? Parang wala pong tao rito. Now, to reward means to give something to someone. Look at this, to reward means to give something to someone in recognition of service, effort, contribution, or achievement. Okay? Let me read it again. Sabi dito, to give something to someone in recognition of service, effort, contribution, or achievement. May ginawa ka na maganda, ginantimpalaan ka dun sa bagay na ginawa mo. Amen po ba doon? At sa scripture po,
According to the scripture, there are three main things that God rewards. No? Sa Bible, pag binasa mo, meron diyang tatlong bagay na talaga namang main things na nire-reward ng Lord. Because God is a rewarder. He is a rewarder. At ano yung mga bagay na to na nire-reward ng Lord according sa Scripture? Number one dyan, wag na tayong lumayo. Yung binasa natin kanina, God rewards diligent pursuit. God reward diligent pursuit. Basahin natin yung passage kanina. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder. Hindi lang siya blesser, kundi rewarder din ang Diyos. Rewarder of those what? Who diligently seek Him. God rewards those who diligently seek Him. Tinignan po ibig sabihin ng diligent. No? Diligent means actively engaged. Pag sinabi natin diligent, actively engaged. Okay? Persistent effort, continuously, of course. No? Yung lagi mong hinahanap ang Lord, lagi ka nakikipagtagpo sa Panginoon, you seek God sincerely, you seek God seriously, you seek God wholeheartedly, that's the word diligent means. Amin po ba doon? No? You seek God. At sabi nga sa iba, with intense conviction. Yung talagang si Lord, yung lagi mo siyang hinahanap sa buhay mo. Lagi ka nakikipagtagpo sa Panginoon. Hindi ito minsanan, kundi nakalagay ay persistent effort, actively engaged. Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:13, it says there, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. Okay? Sabi ng Lord, masusumpungan niyo ako kung buong puso ninyo kong hahanapin. Buong puso. Bakit with all your heart? Kasi may mga tao half-hearted. Amen po ba doon? No? I hope and I pray nandito ka para isik si God wholeheartedly. Buong puso mo siya hinahanap. Not occasionally. Okay, bakit? Kasi may mga tao, kadalasan, hinahanap lamang nila ang Diyos kapag sila may pinagdadaanan. They seek God occasionally. Kapag may mga problema na, nalalagay sa kagipitan, sa kaguluhan, ang tao, dito lang nila naiisip at kinikilala ang Diyos. Hindi actively engaged, hindi persistent effort, with intense conviction, kundi yung kanilang paglapit sa Panginoon ay occasionally. Hindi yun ang nire-reward ng Lord. Amin po ba doon? Hindi po yun ang nire-reward ng Lord. May mga tao, they come to church when something special. Amin po ba doon? Kapag siguro may mga events or, special event natin, yung Christmas, yung mahal na araw na, Resurrection Sunday, anniversary, diyan mo sila nakikita. Pero yun yung mga taong hindi yun ang nire-reward ng Lord. Hindi naman po pwedeng ikontrahin ng Diyos yung kanyang sinabi. Nasasabihin niya, half-hearted ka, o sige, pwede na rin. Aba, yung grace at yung reward ng Lord, di pwede magbanggayan. Kung anong sinabi niya sa kanya salita na i-reward ka dito, if you seek me wholeheartedly, actively engaged, no? Earnestly, sa iba, seriously, sincerely, I will reward you.
a reward is coming. The reward is coming. That's the Bible. Promise ni God yun eh. Promise po ni God yun. Amin po ba doon? No? God rewards diligent pursuit. People who are actively engaged with Him. Kaya yung mga tao talagang lagi yan, no? Nakikipagtagpo sa Panginoon, marami silang nararanasan sa Diyos. Nire-rewardan sila ng Panginoon. Hallelujah, hindi ba tayo? No? Nakaka-bless lang kasi may mga tao na talagang katulad po, nandyan po na naman bisita po natin. From Cavite po yan, nandyan na naman po sila. Actively engaged. Persistent effort. Mga pagod dyan, layo po ng biyahe niyan. Pero, could you imagine? Sa taong sinisik si Lord wholeheartedly, ang malayo nagiging malapit. Pero sa mga taong hindi seryoso, hindi sincere na isik si God, yung malapit nagiging malayo. At maraming mga excuses. I'm tired, I'm so busy. Amen po ba doon? May mga kapatiran tayo doon, gumagastos ng malaki, makapunta lang sa simbahan. Guess what? Pero kahit sa kabila lang yun, nakikita mo, nandun ang kanilang commitment, nandun ang kanilang paglilingkod. Bakit? Actively engage. Actively engage. Andiyan ba tayo? No? Kaya panalangin ko po sa ating pong mga anak ng Diyos dito ay talagang hanapin natin si Lord, isik natin si God wholeheartedly. Kasi nire-reward ni Lord yun eh. Amin po ba doon? No, when you seek God with all your heart, then the reward is coming. Ano po yung reward? He will give you strength, wisdom, favor, good breaks, promotion, restoration. Pwedeng ibigay sa ito ng Panginoon. Amen po ba doon? Ang reward ni Lord hindi palaging material. Hindi palaging pera. Sabi sa katimim mo, hindi laging pera. Tama po ba doon? Kasi may mga tao, 24/7 nung nag-earn ng pera. Pero tandaan mo, naniniwala ka ba na may mga nire-reward si Lord sa'yo, mga ginagantimpala si Lord sa'yo, na hindi kayang bayaran o palitan ng pera? Kaya mo magtrabaho 24/7, pero hindi mo kayang bayaran ng health, ang strength. Amin po ba doon? No? Nagtatrabaho ka, pero pag wala kang maayos na kalusugan, wala kang lakas, aba, kahit maganda yung salary ino-offer sa'yo, wala yan, hindi mo kaya yan. Bibitaw ka dyan. Tama po ba doon? Yung peace, reward ni Lord. Yung joy, reward ni Lord. Napakaganda po ng reward ng Panginoon. Amin po ba doon? No, when you seek God with all your heart, then the reward is coming. Kapag may ginawa ka bagay para kay God, tandaan mo si Lord, hindi siya mauubusan ng mga bagay na ibibigay sa'yo. Hindi na babankrupt ang langit. Amen po ba doon? No, hindi mauubusan ng Diyos na ibibigay sa'yo. Kaya nga sa iba nakalagay, make an effort to seek God diligently. In everyday life, in your prayer life, no? At ang nire-reward ni Lord, tandaan mo to. It doesn't matter. And I don't care kahit gaano ka nakatagal at kahit gaano kadami ng iyong alam sa Bible. Hindi sinabi ng Lord, ang nire-reward ko, alam mo, yung matatalino. Ang nire-reward ko, yung maraming alam sa Bible, yung theologian. Yung nire-reward ko, yung gumagawa. No. Ang sabi ng Lord, yung nire-reward ko, yung taong hinahanap ako palagi sa buhay niya. Kasi kahit marami kang alam sa Bible, ang tanong sa iyo ni Lord ngayon, do you seek Him earnestly? Until now pa ba? Do you seek the Lord wholeheartedly? Oo, marami kang alam. Oo, matagal ka na. Pero ang tanong sa iyo dito ngayon ni Lord, ngayon ba, hanggang ngayon, sinisik mo pa rin ba ako? O naging complacent ka na? Because dahil sa mga experiences mo, dahil sa knowledge na meron ka. Are we getting this? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? Though our pursuit for God must be driven by love. Of course, sasabihin ng iba, pastor, ibig sabihin, sinisik lang natin si God dahil gagantipalaan tayo. No, hindi yun ang ibig ko sabihin. In the first place, sinisik natin si God because we love Him. We seek Him with all our hearts. All our hearts.
All. Amin po ba doon? We seek God because we love Him. Pero ganun pa man, kapatid, sa ekonomiya ng Diyos, hindi mo po pwede i-deny ang katotohanan na sa langit merong program. Na ano yung program po sa langit na meron po doon? Yung the reward system of the kingdom. May program si Lord para maggantimpala sa mga tao. Amin po ba doon? God is a rewarder. Are you with me? No, hindi po pwede na ikaw lang yung nagbibigay kay Lord at si Lord hindi nagbibigay sa iyo. Tandaan mo, hindi mo kayang talunin si Lord sa bigayan. Hindi po pwede na ikaw lang nagbigay ng buhay kay Lord tapos si Lord walang ginagawa. Hindi mo kayang. Meron talagang system sa langit, may program sa langit na anumang bagay na ginagawa mo para sa Kanya, si Lord ginagantimpalaan ko. He is a rewarder. Amin pa ba doon? Pero ganun pa man, pagka tayo po lumalapit sa Panginoon, sinisik natin siya ng buong puso ng pagmamahal. Pero hindi mo may tatanggi na ang Diyos nagre-reward talaga. Amin po ba doon? At hindi naman masama na mag-expect ka ng reward. Si David nga, pag binasa mo istorya, ano daw reward kapag napatay ang higanting yan? O hindi, bibigyan ka raw ng hari, tapos mapakasal ka sa prinsesa. Wala masamang mag-expect ng reward. Amin po ba doon? Sabi ni Pablo, I fought the good fight, tatanggapin ko na yung reward ko. Walang masama because God is a rewarder. Nature ng Lord na mag-reward po eh. Amin po ba doon? So don't fall in love with the reward, but fall in love with the rewarder. Sabihin, wag tayong ma-fall in love sa mga bagay na ibinibigay. Ma-fall in love ka sa nagbibigay ng gantimpala. Amen po ba doon? No? Don't chase the reward, chase the rewarder. Chase the rewarder because the reward will come. Number 2, what does God reward? Pangalawa, God rewards faithfulness. God rewards faithfulness. In Matthew chapter 25, verse 11 to 13, makikita natin yung parable of the talents. You know that story? No? Na mayroong isang hari, binigyan niya ang kanyang alipin ng 5 talento, yung isa naman 2 talento, yung isa naman 1 talento. So may binigyan ng 5 na isang alipin na binigyan ng 2, yung isang alipin binigyan din ng 1. So umalis yung hari, tapos sabi niya, i-invest niyo yan para dumami. So bumalik yung hari, yung 2, nag-invest, tumubo. Amin po ba doon? Pero yung isa, walang ginawa. Sa mga nag-invest kay Lord, okay, sa mga tumubo, sabi ni God sa kanila, sa mga bagay na may binigay sa iyo, tapos may ginawa ka. Sabi doon, tingnan niyo po ito. Matthew chapter 25, verse 21, His master replied, well done, good and faithful servant. Good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So God rewards faithfulness. Well done, good and faithful servant. Yung pagiging faithful mo, kapatid. Ito yung dahilan kung bakit kahit sa mga pangyayari na nagaganap sa buhay mo, ay manatili ka pa rin tapat. Kasi nire-reward ni Lord yung katapatan natin. Nire-reward ni Lord yung katapatan natin. Are you with me? No? Kaya be faithful in your devotion. Be faithful in service. Be faithful in prayer meeting. Be faithful in giving. Because God is saying to you, I'm watching. I'm watching you. Lalo sa mga bagay na ginagawa mo na wala nakakakita, be faithful. Sa mga bagay na meron ka ngayon nakakaunti, be faithful. Amen po ba doon? Be faithful in His Word. Si Pablo, kahit anong dumating sa buhay niya, naging tapat siya sa Diyos. Naging tapat siya sa panawagan niya sa Panginoon. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No. Andiyan ba tayo? Maging faithful ka na kahit sa mga bagay na ginagawa para sa Panginoon, ay nakakarinig ka na maghinto ka na lang, wala naman nangyayari, be faithful. In your brokenness, no? Hindi kasing madaling maging faithful eh. Mas madaling maging unfaithful. Tama po ba doon? Pero pag binasa mo yung parable nga kanina, nagalit nga si Lord sa isang alipin na unfaithful.
Pero sa alipin na, dalawang alipin na nag-invest sila, tumubo, sabi niya, well done, good and faithful servant. Sabi mo sa atin mo, be faithful. Be faithful in your dry season. Be faithful in your brokenness. Be faithful in your waiting season. Habang naghihintay ka, magtapat ka. Kasi nire-reward ni Lord ang katapatan ng tao. Amin po ba doon? Habang iba nagko-compromise kasi hindi na makapaghintay, hintayin mo si God. Be faithful. Nire-reward ni Lord dyan. Magugulat ka na lang yung ibinigay sa'yo ng Panginoon, higit na napakaganda kaysa sa mga nagmadali. Amin po ba doon? Kasi nire-reward ni Lord yung katapatan mo. Be faithful in your brokenness. Na kahit may pinagdadaanan ka, manatili kang tapat. Manatili kang tapat. Gawin mo pa rin yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Amin po ba doon? Doon sa panahon na walang-wala ka, be faithful. Because God is a rewarder. Amen po ba doon? No? And to you who has been faithful to God, gusto ko lang kitang i-remind, kapatid, na ang lahat ng ginagawa mo at sakripisyo mo para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Hindi yan nasasayang. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kaya gawin mo lang, kapatid, kung ano yung pinagagawa sa ng Lord. Kung anong meron ka ngayon, maging tapat ka dyan. Because at the right time, sabi po dito, you will be rewarded. Because God is a rewarder. Yung mga bagay na ginagawa mo in secret, pag ni-reward ka ni Lord, public. Amen. Andiyan ba tayo? Kaya in Galatians chapter 6, verse 9 nakalagay, let us now not grow weary of doing good. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, huwag kang mapagod na gawin yan. Amen po ba doon? Minsan iniisip mo kapag ikaw naglilingkod sa mga tao, di ba? Kung naglilingkod ka, naglilid ka ng mga tao, ito laging mararamdaman mo. Is it worth it pa ba na tulungan sila? Oh. Is it worth it pa ba na mag-invest sa kanila? Lalo na yung mga taong ini-investan mo, pinapaasa ka lang, hindi ka naman siniseryoso. Is it worth it to do good? Is it worth it? Naghanda ka, pero walang pumunta. Amen. Andiyan ba tayo? Yun eh. Pero sabi sa atin ng Bible, no, let us not grow weary of doing good. Yung mga bagay na ginagawa mo maganda, tama, wag mong ihinto. Ang dapat hinihinto yung mga gawaing mali at masama. Pero hanggat alam mo yung ginagawa mo ay tama at mabuti, huwag kang sumuko, ituloy mo lang. Bakit? Sabi sa Bible, for in due season we will reap if we do not give up. Lahat ng ginagawa mo ng may katapatan para sa Panginoon, lahat ng sakripisyo mo na binibigay sa iba, lahat ng yan sa mata ng Diyos ay hindi sayang. Hindi sayang lahat ng mga pagpapagal at pagod mo para sa Panginoon. Na kahit sabihin mo, ito lang ang meron ako, Lord, be faithful. Sabi ni God sa'yo, be faithful. Why? Because I'm watching you. Nakatingin ako. Hindi ka nakikita ng pastor mo, hindi ka nakikita ng leader mo, hindi ka nakikita na kahit na sino sa loob ng simbahan, pero nakikita kita. At yung reward mo, wala sa pastor mo, wala sa church mo. Ang reward mo, na kay God. Na kay God ang reward mo eh. Bakit mo ba lagi nalang hinahanap sa tao, sa simbahan, na gantimpalaan ka? Eh, hindi naman ako rewarder. God is a rewarder. God rewards faithfulness. Kahit yan lang ang meron ka, kahit isa lang ang nililid mo, be faithful. Bakit? In due season, you will reap a harvest if you don't give up. Minsan naisip mo, Panginoon, magtutuloy pa ba ako? Kasi taon-taon na lang parang pray ako ng pray sa pamilya ko. Ako lang lagi umating. Gusto ko sana makasama sila. Be faithful. Huwag ka kasing, sabi mo sa atin, huwag ka kasing hihinto. Kasi bakit? Bukas makalawa habang lumalakad ka, yung mga mahal mo sa buhay, sila na magtatanong sa'yo. Pa, ma, sama ako dyan.
Andiyan ba tayo? Yung panalangin mo sa Panginoon, be faithful. In prayer meeting, be faithful. Be faithful because God rewards faithfulness. In due season, you will reap a harvest when you don't give up. Pangako ng Lord yan. Sa lahat ng ginagawa mo magaganda at tama, hindi yan nawawalang kabuluhan. Amen po ba doon? Kaya sabi doon, for in due season, we will reap if we do not give up. Sabi mo sa katanim mo, tanim pa. Yes. Amen. In 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2, nakalagay po rito, especially sa mga servant of the Lord, sabi yan, this is how one should regard us as servants of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required. It is required. Tingnan mo kahit mag-King James Version ka, nakalagay ganyan, it is required. Lalo na po sa atin, mga naglilingkod. Okay, pag binigyan ka ni Lord ng platform, ng ministry, it is required. Amen? It is required to what? It is required of stewards that they found faithful, na matagpo ang kang nagtatapat. Yes. Amen pa ba doon? Sang ministeryo kadali ng Panginoon, magtapat ka dyan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kapag ka nilagay ka kahit saan ng Lord, anumang gawain ng paglilingkod, magtapat ka. Kasi yung kaunti, pag naging tapat ka dyan, sabi sa parable, dadagdagan niya ng Diyos. Pararamihin niya ng Diyos. Marami sa atin humingi kay Lord ng marami. Sabi ni Lord, be faithful in little. Be faithful in little. Kasi yung abundance na yon, naka-incline yon sa katapatan mo. Eh po doon, yung sabi, i-in-charge kita sa mas malaki. Pero kung tingnan mo muna kasi yung context. Ano sabi, dahil napagkatiwalaan ka sa maliit. Pag kang humingi kay Lord ng malaki, kung hindi ka naman nagtatapat sa maliit. Kasi malulus mo lang. Amen po ba doon? Kaya ano man ang meron ka, sabi mo sa katabi mo, be faithful. And lastly, ano po yung una? God rewards diligent pursuit. Pangalawa, God rewards faithfulness. Pangatlo, God rewards the works of men. Particularly, yung purity ng motive. Yung motibo po natin. In Revelation chapter 22, verse 12, ito yung mga bagay na ginagawa. Minsan inisip mo, Lord, worth it pa ba na maglingkod pa ako? Worth it pa ba na gawin ko itong bagay na to para sa iyo? Ito sabi sa iyo ng Panginoon. Revelation chapter 22, verse 12. Look, I am coming soon. Si Jesus magkasalata po dyan. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. So, ang Bible, ilang beses mention dito na ang Diyos nagre-reward. Amin po ba doon? Ginagantimpalaan ng Diyos yung mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Amen. According sa Kanya, according to what they have done. Yun ang tanong. Ano ba yung mga bagay na ginagawa ko para sa Panginoon? Kasi yun yung ginagantimpalaan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 12, verse 14. Anyone who builds on the foundation may use a variety of materials, gold, silver, jewels, wood, hay, or stray. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, the builder will receive a reward. Lahat daw ng ginagawa mo para sa Panginoon, tingin kayo rito. Ang Diyos, sinasala pala yan. Dadaan niya sa apoy. Hindi po yan salvation.
Works mo yan eh. No? Ibig sabihin yan yung reward na binibigay ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, tingin kayo rito, na mali ang motibo. Lahat yan, pag sinala ng Diyos, sapoy, tupok. Bakit? Because in reality, hindi lahat na nagsiserve kay Lord ay meron tamang puso. Minsan kaya ka lang nagsiserve kasi gusto mo lang yung ginagawa mo. Pero pag inalis ka dyan, may pinagawa sa yung iba, kahit mo nagre-reklamo. Bakit? Yung ministry ba na pinaglilingkuran mo Diyos at yung pinagawa sa iyo na isang bagay na para sa Diyos ay magkaiba? Minsan, kaya ka nag-i-stay kasi it's all about you. It's not about Him. You have to check your heart. Bakit mo siya ginagawa? Baka may pleasure ka. Baka may delight dyan. Antonio, na paglilingkod, kapatid, talaga grabe ang sakripisyo. Umiiyak ka talaga dyan. Yes. Talagang dyan mo mararanasan yung gusto mo ng sumuko. Kasi bakit nga naman, ang bihira, may sarili ka ng problema, may problema ka sa pamilya, magpoproblema yung pa ibang tao. Abay, ano ko ba kayo? Eh, naman kumapunta tayo sa impyerno. Nandiyan mo ba tayo? But because yun yung pinagagawa ng Diyos, na kahit hindi ka na komportable, hindi na convenience yung kalagayan mo. Come on, are we getting this? Sabi ko, Panginoon, palagi mong itama ang puso namin kapag may mga bagay kaming ginagawa para sa iyo. May mga tao nagbibigay, pero kailangan, di ba? Sa mundo natin, sa secular na mundo, sa natural mundo, sabi ko, bakit kailangan may pangalan pa? Nakaw nyo? Because it's all about you. Amen. Sabi din, lahat ng, kapag meron kang gagawing bagay na para sa Panginoon, kailangan mo masigurado na gawin mo itong bagay na ito na merong tamang motibo. Ang motibo sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa bagay na ginagawa mo. Kaysa activity mo. Amen po ba doon? Kaya sabi dyan, no, but on the judgment day, the Bema judgment, fire will reveal what kind of work each bidder has done. Paano mo siya, bakit mo siya ginagawa? Kailangan masagot mo, bakit mo ba siya ginagawa talaga? Yan ba talagang iyak ng puso mo? O para siyang sa iyo, para siyang platform siya sa iyo, para para masaya. At least dito, kahit nagsiserve kay Lord, masaya ako sa nagsiserve ako. Hindi ganun ang paglilingkod. Totoo lang, hindi ganun ang paglilingkod. Are you with me? Andiyan ba tayo? The fire will show if a person's work has any value. Pag sinala yan, sabi na, grabe sa sister. Wala nang makatutumbas sa kanya sa simbahan. Bakit? Grabe, napaka-dedicated. Lahat ginagawa. Pinupunasan yung pulpito, naglilinis dyan. No? Nangangamay sa labas, tumatayo sa pulpit. Diba? Tapos, tandaan niyo ito, hindi lahat ang ginagawang para sa Panginoon mananatili. Sabi dyan, the fire will show if a person's work has any value. Are you with me? Andiyan ba tayo? Ano ibig sabihin? Ang motive kay Lord ay napakahalaga. Jeremiah 17:10. Jump tayo sa Jeremiah 17:10. Look at this. But I, the Lord, search all hearts and examine secret what? Motives. I give all people their due rewards
according to what their actions deserve. Bago checkin ng Diyos ang activity mo, gusto munang checkin ng Lord ang motibo mo. Nakuha po natin to? Kaya kung may, ganito yan, nakakita ka ng dalawang tao sa loob ng simbahan na may pares na sila ng ginagawa. Example, pares sila nag-aayos ng upuan, naglilinis ng CR, kumakamay sa labas, pares sila. Pero magtataka ka, pares naman sila ng ginagawa. Yung isa, nire-reward ng Lord. Naglalagay ang Lord ng increase, ng joy, ng promotion. Talaga naman, pati sa ministry niya, nagmumultiply siya. Pero kung titingnan mo, bakit kaya ganon? Pares lang naman tayo ng ginagawa sa loob ng simbahan. Bakit ikaw nakaka-experience niyan? Ako, hindi ako nakaka-experience ng ganyan. You know why? Dahil kahit parehas kayo ng ginagawa, kung magkaiba naman kayo ng motibo sa paggawa, yung isa talaga gagantimpalaan at yung isa talaga hindi. Hindi palagi, lagi ko sinasabi sa mga ministers to, hindi palagi tama ka. I admit that. Hindi palagi tama ko. Pero every time na tumatayo ako sa harap ng Diyos, alam ng Panginoon na tama puso ko. Hindi lahat ng desisyon ng pastor nyo tama. Pero sa harap ng Panginoon, alam ng Diyos na hindi ko gusto ipahamak ang simbahan, hindi ko gusto magkamali. I want to honor Him. That's why, alam niyo po, by the grace of God, hindi ko nga alam kung bakit ang dami pinagkakatiwala sa akin ng Panginoon ngayon. Yeah. Sabi ko, bakit mo kailangan ipagkatiwala sa akin? Bakit kailangan? Ang dami po. Hindi ko nga po, ayoko na lang sabihin, ang dami pong pinagkakatiwala. Mga ministeryo po. You know why? Lagi kong chinecheck. Ang totoong naglilingkod, mahirap. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka naglilingkod. Mabigat ang paglilingkod. Mabigat ang paglilingkod. Pero may mga tao, sabi ko, bagamat tama ang ginagawa para sa Panginoon, hindi ka nire-reward ni Lord kasi mali ang puso mo. Mali ang puso mo. Kaya at the end of the day, kahit gaano ka kapotensyal, kahit gaano ka talento, kahit gaano ka talented, look at your life. Nakakapansin mo pa bang gumagalaw ang Diyos? Nire-reward pa ba ni Lord yung dedication mo? Yung faith, yung work mo? Why? Check your motive. Check your motive. Baka mamaya tumatayo ka dyan, gumatayo ka rito, umupo ka dyan, sama-sama ng loob mo. Amin po ba doon? Are you with me? Andiyan ba tayo? Motibo sabi dyan, but I, the Lord, search. Heart issue. Search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Ang Bible from old to new, consistent. Are you with me? Are you with me? Kaya anumang bagay na gagawin mo this morning, sinasabi sa'yo ng Panginoon, yung tinatanong ko niya, why? Bakit mo ginagawa? Bakit mo siya ginagawa? Kasi alam mo, kapag nasagot mo yung why, kahit magkanda pilipilipit, umiyak-iyak ka na dyan, kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, alam mo yung pag-iyak mo talagang, grabe, napaka-legitimate. Yun na, sobrang pagod mo talaga, Panginoon. Pero okay lang po, Lord, magawa ko lang po yung kalooban po ninyo. God is a rewarder. Yung mga bagay na ginagawa mo sa pangatao, God is a rewarder. The Bible tells us in Hebrews chapter 6 verse 10, ano sabi dyan? Look at this. Hebrews chapter 6 verse 10 to 11. For God is not unjust. He is not unrighteous. He will not forget how hard, not
What is the word hard? How hard you have worked for Him. And how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Kapatid, lahat ng sakripisyo, pagpapagal mo na ginagawa sa mga tao, God is not unjust. He is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi nakakalimutan niya ng Diyos. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Huwag mong hanapin ang reward sa tao. Ang Lord, kaya ka nadidisappoint eh. Kasi gusto mo sa tao magmula yung reward. Kaya kapag hindi ka na-acknowledge, hindi na-appreciate yung pagod mo, nadidisappoint ka, nadidishearten ka. Kasi ini-expect mo yung reward manggagaling dapat sa tao. But the Bible tells us, God is not unrighteous, He is not unjust to forget your work and labor. Bakit? Kasi ang tao, ang pastor, ang mga lingkod ng Diyos, pwedeng hindi ma-acknowledge, pwedeng hindi makita, pwedeng hindi ma-appreciate, pero ibahin mo ang Diyos. Ibahin mo ang Diyos. He is not unrighteous. If God forgets, He is unrighteous. He is unjust. But God is not unjust. He is not unjust. He will not forget. Pag sinabing He will not forget, gumagawa ka para sa Panginoon, naglilinis ka. Sabi ni Lord, I'm watching. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. Yes. Habang may ginagawa ka, no, para sa Panginoon, nag-i-invest ka para sa mga tao. Sabi ni Lord, I'm watching. The rewarder is watching. The rewarder is watching. Amin po doon. Ako na bahala sa'yo. Yung program system ng reward ni Lord sa langit, tandaan mo to. Hindi papayag si God na may ginagawa ka sa Kanya at wala siyang ginagawa sa iyo. Hindi ganun ang Diyos natin. He is a rewarder. He is a rewarder. Kaya kapag may ginagawa ka para sa Panginoon, umiiyak ka, Lord, para sa ito. Sabi ni Lord, nako, I'm watching. I'm watching. And God rewards faithfulness. God rewards diligent pursuit. And God rewards the works of men. Are we getting this? Are we getting this? 2 Chronicles chapter 15 verse 7. But as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded. Daming nakalagay sa Bible na Diyos talaga gusto mag-reward. For your work will be rewarded. Be strong and courageous. Magpakatibay ka, magpakatapang ka. Bakit lahat ng ginagawa mo, tatandaan mo, gagantimpalaan ng Diyos yan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Yung motive sa paggawa, may say motive, a reason for doing something. Anong dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na yan? Yun po yun. At yung degree of compliance, yung the act of submission, the act of doing everything that someone wants you to do. Yung bang, kahit ramdam mo na pagod ka na, pero dahil pinagagawa sa iyo ng Diyos, nagpapasubmit ka sa Kanya, Lord, gagawin ko pa rin. Nakikita ng Diyos yun. Nakikita yun ng Diyos. At ito po magtatapos sa inyo yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. My dear brothers and sisters, don't let anything change you. Don't let anything change you. Why? Always give yourselves fully to the work of the Lord. Always give yourself fully to the work of the Lord. Why? Because you know that your work in the Lord is never wasted. Your work in the Lord is never wasted. Ang mga bagay na ginagawa mo
para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Hindi nasasayang. Kung tinatanong ka, bakit mo pa ginagawa yan? Marami naman pwedeng gumawa sa church niyan. Wala namang binibigay sa iyong simbahan. Tama, yan yung mga maling kaisipan eh. Papakapagod ka dyan. Bakit hindi yung issue mo sa buhay ang asikasuhin mo? Bakit ka magkukommit dyan sa church? Papakapagod ka. Ikaw pa magbibigay. Aalagaan mo yung mga tao, pa-follow up mo. May problema ka na nga, problema pa ng ibang tao yung inaasikaso mo. Bakit? Meron ka namang right, mag-step back ka na lang, i-withdraw mo na lang sarili mo. Sigurado naman, si pastor mo, maraming pwedeng ipalit din naman. Pero bakit di mo ginagawa kahit pagod ka na? Isa lang kasi laman ng puso mo eh. Yung sagutin siya, hindi sayang. Hindi sayang. Lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon, hindi sayang. Hindi ang pastor ko magre-reward sa akin. Hindi ang ibang tao, hindi ang life group leader ko magre-reward sa akin. Si God ang magre-reward sa akin. Because God is a rewarder. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, lahat yan may value sa Kanya. Kaya magugulat ka na lang sa, no? Magkagulatan na lang sa langit yung tao, makikita mo napakasipag. Lahat napaka-dedicated. Diba? Tapos yung isang tao napupunas ng bangko. Pagdating pala doon, aba, ba't ang laki ng reward nito? Eh, mas dedicated tong tao ito, lahat ginagawa na. Sabi ng anghel, motive. Motive. Habang nagpupunas siya ng bangko, iniisip niya, Lord, ikaw uupo rito eh. Ikaw uupo rito. Panginoon, ginagawa ko to. Kasi alam ko, ikaw yung uupo. Samantalang, ang iba, naglilingkod, mali ang motibo. Lagi ninyong titingnan yung puso ninyo. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Bakit mo siya ginagawa? Yung anong dahilan mo sa paggawa? Ang tanong ng Lord, hindi yung paano mo siya ginagawa. Anong dahilan muna? Bago yung how, why muna. Anong dahilan? Upang ang iyong pangalan ay maging famous. Amen po ba? O upang lumaki yung influence mo. Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Walang ibang pangalan ang maitaas at maparangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Because at the end of the day, kahit alam natin na si Lord ay rewarder, lahat ng bagay ginagawa natin because we love Him. We love Him. But the bottom line is this, hindi sayang sa Lord yan. So usapin natin sa Panginoon, tandaan mo, ang Lord, tapat na siya noon pa. Kahit sa mga panahon na hindi tayo tapat, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay nananatiling tapat. Pero ganun pa man, ang Diyos, palagi siya naghahanap ng mga taong meron tamang puso na gumawa para sa Kanya. O pwede po ba tayong lahat tumayo at magpasalamat po sa Panginoon? God rewards diligent pursuit. God rewards faithfulness. God rewards the works of men. Gusto niyang i-reward ka. Maybe, hindi kayo nagkakasundo ng Panginoon. Kasi, akala mo si Lord hindi nire-reward yung bagay na ginagawa mo. Pero, kasi inisip mo baka ang reward na hinahanap mo kay Lord, pere. Pero sabi ko, Panginoon, lahat ng pagkapagal namin, alam ko ginagantimpalaan. So open my eyes so that I may see the wonderful things that you have done in our lives. You know, nakita ko, wala kaming maraming pera tulad ng iba. Pero sabi ko sa anak ko, palad din niya kasi bakit? Buhay, meron pa kayong mga lolo't lola. Buo ang pamilya ninyo. Palad na. Minsan kala mo kasi ang reward ni Lord puro pera eh. Hanggang ma-realize mo na, ano,
Yung makita mo, yung pamilya mo, unti-unting sinasagip ni Lord, nililigtas ng Lord. Yung panalangin mo na sinagot ng Panginoon. Di man siya material. Amen? No? Ginagantimpalaan ng Diyos, ginagantimpalaan ng Lord eh. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, hindi man mapansin ng iba. Si Lord halatang-halata niya at pansin sa pansin niya lahat ng bagay para sa iyo. Lahat. Nakikita ng Diyos. He sees. He rewards. Nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos at ginagantimpalaan ng Diyos yun. Ginagantimpalaan ng Diyos. Lahat ay hindi sayang para sa Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah. Sa buhay po namin, unang-una, salamat po sa iyong biyaya at habag po sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami naligtas. Sa biyaya mo kami po'y pinatawan, pinawalang sala. Naging karapat-dapat na maglingkod sa iyo dahil sa iyong banal na dugo. Panginoon, hayaan mo ang pinaka number one namin, Lord, na nagdadrive sa amin na gawin ng isang bagay na isika. Yun yung pag-ibig namin sa iyo, Lord God. Because we love you. We want to honor you. We want to please you, Lord God. Pero Lord, salamat. Kasi po yung mga bagay na ginagawa namin out of love, hindi ka rin pumapayag na hindi kami buweltahan o balikan at gantimpalaan. Panginoon, salamat po sa mga rewards na na-receive po namin. Marami pa po, Lord God, gusto kang gawin sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging tapat sa iyo. Tulungan niyo po kami na gumawa ng anumang bagay na mayroong tamang kalooban at motibo. Turuan mo po kami magpasakop, Panginoon, sa iyong kagustuhan. Ibigay ang lahat-lahat para po sa iyo. Salamat sa mga kapatid ko, Lord, na kahit pagod, kahit ubos, patuloy na naglilingkod, patuloy na nagmamahal, patuloy na naglilid ng mga tao, nag-i-invest ng kanilang buhay. Panginoon, lahat ng ito hindi sayang sa iyo. Lahat ng sakripisyo nila, lahat ng pagpapagal at ginagawa para sa iyong mga anak, sabi mo, hindi mo to nakakalimutan. Hindi mo to nakakalimutan. Salamat po. Kayo pong maggantimpala sa kanila. At Panginoon, salamat palagi sa pag-ibig mo na umaapaw sa aming puso. Hayaan mo lamang, Panginoon, ang aming mga mata ay nakatingin lamang sa iyo habang ginagawa namin yung mga bagay na para sa iyo. Salamat po, Diyos. Ikaw ang maluwalhati at maparangalan. Pinupuri ka po namin, dinadakila, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.